Okay, sa mapapagpalang umaga sa ating po mga kapatid. Valentine's ngayon na. Kagabi ay dami po bumabati ng Valentine's Day. Nabati na ba kayo? Again, medyo marami bakante tayo ngayon. Yung mga ating po mga estudyante sa Maberla ay may mga exam pala ngayon. At nagre-review yung iba. So iba, may mga day. May mga lakad naman siguro. So, Valentine's Day, dapat natin i-celebrate yung araw ng mga puso. Ayun na pang araw ng mga puso. But anyway, sa ating pong buhay ngayon, ito po yung ating time of generation po natin na kung saan ay punong-puno ng mga tawag dito. Yung alam mo yung naduduplicate, no? Sa ating pong panahon ngayon ay talagang kumbaga sa mga hindi na kasi masyado ngayon yung mga ating pong mga technology, social media, kahit saan, madali na mag-copy-paste, madali na gumaya, madali na rin mag-bake ng ano ba? Di ba ngayon may mga yung mga AI ba? AI. May tinatawag. Hindi pa nasubukan yun eh. Kinokopya yung mukha, tapos, ano nangyayari? Kinokopya yung mukha, pagkatapos, ginagaya yung boses. At pagdating na doon sa YouTube o sa social media, ay akala mo totoo na lahat talaga. Parang kapalipaniwala. Ayan. Okay. So, find your seat. Sit back and relax. Okay, at iba pa ngayon, maging sa mga product, no? Maging sa mga product ay talagang madaling kopyahin. Naalala may nakita ko sa internet yung Adidas. Unang tingin ko Adidas talaga. Pag talagang sinum out mo siya, ay talagang sinumin mo siya, ay makikita mo Abibas pala. Pala yung logo, pareho. So, itong ating generation ngayon ay talagang punong-puno na ng hindi makatotohanan. No? Madali tayong madali na tayong maka-discipline na mga bagay at maging sa ating buhay. At sa umagang ito mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay makakatulong din po sa atin para sa ating pong pamumuhay. At sa ating pong pag-aaralan sa umagang ito is total Valentine's naman, but hindi po ang ating pong topic ay hindi po Valentine's Day. As it passes over the topic of Valentine's now. But ang ating pong tatalakayin is about love, no? But hindi nakapokus sa paano ba tayo magmahal sa makahanap ng partner sa Valentine's Day, no? So hindi po. So ang ating pong tatalakayin is about radical love, no? How to show the radical love like Jesus Christ. No? Sa love pa din po tayo, no? Paano ba natin may ipapakita o may express yung radical na pag-ibig na mula o nakagaya sa ating Panginoon. Pag sinabing radical, ito na narinig lang natin sa katang sinabing radical na. Pero pag sinabing radical, ibig sabihin extreme. Kumbaga walang kaparis. Unique. No? Unique at hindi siya mapapantayan. Walang katulad. No? Hindi mo siya may kukumpara kahit kanino pa man. No? Naalala ko sa sinabi ko doon kanina, sabi niya kanina isa doon sa lyrics, ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito, kung wala ka ay hindi makontento. Totoo? Girl ang kontento pag walang Diyos? No? Pagka may mga tawag ba sa hindi tayo makontento walang Panginoon? But partly, yes. But in reality, is minsan, sabi nga, worship by lips, no? But not in the heart. But hindi po siya basta magkantahin, no? But as much as possible, that we live, no? At naisabuhay natin, kumbaga, into reality, no? And actions, no? At ang ating pong text ay matatagpuan sa Philippians chapter 2, verse 1 to 18. At alay, habang binabasa ko ito, sabi ko patungkol ito sa humility. Ba't hinanap ko, bakit may humility?
So, napasok pa din ako dun sa love. So, how to show the radical love like Jesus Christ? Sa ginawa ng ating Panginoon. Hindi ba natin makopya yung Diyos yan eh. But yung essence, yung kanya pong ginawa, no? Ng pagmamahal is makuha po natin. Which is, may pattern yung ating pong buhay, yung ating pong pagmamahal. Nakagaya sa Diyos. Huwag po ninyong gayahin, magmamahal ako, gaya kay mama, mahalin ko siya dapat. Huwag po natin i-pattern sa tao kasi pag naka-pattern po yan sa tao, ay napipail po tayo. To the point, disappointed tayo. No? So bago po tayo, magpatuloy tayo sa prayer. Atin po basahin natin pong teksto. Philippians chapter 2, 1-8. Medyo mahaba siya para total 18 lang naman dito. Hindi naman isang buong. Philippians chapter 2, verse 1 to 18. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambitions or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Verse 6, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every day should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will, to act in order to fulfill His good purpose. Do everything without grumbling and arguing, so that you will become blameless and pure, children of God, without fault in warped and corrupt generations. Then you will shine among them like stars in the sky. As you hold firmly to the word of life, and then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. But even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and the service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. So, you too should be glad and rejoice with me. Ako po na po tayo. Hallelujah! Tatila namin Diyos, maraming pong salamat sa bagay ito sa aming pong pag-aaral, Panginoon. Kami po'y nagpupuni sa inyo at nagpapasalamat sa buhay na ipinagkaluli Diyos sa amin. At sa bagay ito, Panginoon, dalangin ko po Diyos na to unveil yung puso at kaisipan ng bawat isa. Na makita o Diyos at marinig yung ipong mga salita na mag-manifest sa aming po mga buhay. Marami po salamat, Panginoon, sa bagay ito. Patuloy niyo kaming ginagabayan o Diyos at patuloy binibigyan ng chance and opportunity and privilege, Panginoon, na makarinig tayo yung mga salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. At
Sa background po ng ating po pag-aaralan sa umagang ito, itong sa Book of Philippians, ay isa po ito sa mga sinulat ni Paul na kung saan habang siya ay nakakulong. Siya ay nagsusulat habang nakakulong, gumagawa ng love letter para ipadala doon sa Philippians, no? Sa Philippine Church. At meron mga issue doon sa church dito na kung saan may mga mangangaral na pumupunta doon nangangaral at nagkakaroon ng mga self-interest. No? May mga ambisyon sa buhay. At alam niyo naman, pagka mga negative, yung mga dumadating sa isang tao, mas madaling napapakinggan yung mga negativity. Yung mga alam mo yung madaling mag-trending. No? Yung mga tawag nito, yung mga hindi mabubuting pangyayari. No? Madali siya mag-trending kaysa yun sa mga mabubuting balita. So nabalitaan ni Paul at na mayroong mga nangyayari sa iglesia niyo sa Philippine, at ang sabi niya, isa sa mga concern doon is marami pumapasok ng mga ngaral na tinuturo at nagkakaroon sila ng mga self-motives. No? Nagkakaroon sila ng ganung damdamin. So, ibinawarningan ni Paul na ito mga sa church na ito na mag-ingat, no? Na huwag magpadala sa ganung klase mga aral o madadaig doon sa mga pagkakaroon ng self-interest o ambition sa kanilang sa loob ng iglesia. Bakit? Ito yung maging dahilan upang sila'y magkakaroon ng division, magkakawawasan ng kanilang samahan, at magkaroon ng disunity, magkakaroon ng disharmony. Lahirap kaya magkaroon sa church ng ganong klaseng relasyon, na magkaroon ng klaseng ambience sa loob ng iglesia. At ang isa pa sa mga problema dito ni Paul ay isa sa mga concern niya is to unite, no? Na magkaisa yung mga manampalataya at para mapurihan ang ating Diyos. No? Nabasa niyo ba yung aklat ng Pilipos, hindi ba? Pagka may time kayo, basahin po ninyo, napakaganda, no? Napakaganda itong ating pagtatalakay. At dito sa ating pong text na ating pong tatalakayin, ay magagaling po sa chapter 1. No? Ito'y continuous na tinuturo ni Paul called out doon sa unity na kumbaga ang pagkakaisa, yun napakahalaga para mapurihan ang ating Diyos. Basahin ko na sa chapter 1 verse 1 to 27. Pilipos 1, no? Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mabuhay na nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa iyong piling o hindi, makakatiyak pa nila kung kayo'y naninindigan sa isang diwa at sama-samang pinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Huwag kayo matakot sa inyong mga kaaway. No? Magpakatatag kayo sa pagkat ito mismo ang palatandaan na sila'y mapapahamak at kayo ililigtas ng Diyos. Dahil pinagdulog niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon kasama ko na kayo sa pagkikipaglaban, nakita niyong ginawa ko noon at nababalitaan niyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. So, binukulit ini-encourage ni Paul ang church na ito, yung mga kapakiran, na magtiis. No? Huwag magpadala sa anumang klaseng audio na sila ay mag-isip. No? So, marami kasi mga tao, lalo na pagka alam mo yung madaling maakay, madaling mapaniwala. Oh, bago ito ah. So, akala nila, okay. So, nag-i-deceive sila. Kaya warning ni Paul, huwag kayo magpadaya. Kasi mga fake yan. Dadalhin kayo sa isang sitwasyon na pagdating ng araw, ay magugulat kayo. So, kaya dito sa chapter 2, na ating pong teksto, sabi dito sa verse, chapter 2, sabi dito, okay, sa Tagalog ko basahin, kaya nga yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandang loob para sa akin, para sa isa't isa. So ito na yung time na kung saan si Paul ay tinawag niya yung mga Christians, no? Yung mga manampalataya, to unite in a spiritual unity in love. No? Ito yung sinasabi ni Paul. No? At sabi niya dito sa verse 1,
Sabi niya, kung merong kasiglan ang buhay kay Kristo, kumbaga sabi niya, kung merong, parang ganito, parang praise, kung merong pag-ibig sa Diyos, kung merong kapayapaan sa Panginoon, kung nag-i-enjoy kayo sa gawain, kung nag-i-enjoy kayo sa Panginoon, sa pagkikipagrelasyon sa ating Diyos, sabi niya, merong pakikisa ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pagka merong kasiglahan, sabi niya, merong pakikisa. Kung bakit describe ni Paul, no? Sabi niya, merong pakikisa sa Espiritu Santo at merong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. At ang sabi dito, kung mayroong kaliwan na pag-ibig, mayroong pakikisa sa Espiritu Santo. Pero sa English, sabi niya naman dito, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort, no, from His love, if any common sharing in the Spirit. So, nandun yung compassion, nandun yung love na pinapakita. Ibig sabihin ni Paul na, okay, kung merong love, kung meron kayong, kung na kay Kristo kayo, dapat may compassion kayo. No? Kung na kay Kristo kayo, dapat makita sa inyo na merong unity. No? Bakit napakalagay yung unity natin? Bakit napakalagay sa atin yung unity? O yung pagkakaisa ng mga manampalataya. Kasi tignan nyo na lang. Kapag ang isang manampalataya ay walang unity, no? Laging may conflict. Sino yung ating pong, sino yung unang napapasama? Ang ganda, akala ko Christian yan. Akala ko ba ganyan yan? Bakit hindi pa din nababago hanggang ngayon? So, ang conflict, kaya sinasabi ni Paul, kinall out yan yung Philippians para magkaroon sila ng unity na hindi sila magkaroon ng self-ambition or magkaroon ng pride. No? At sabi niya sa verse 2, lubusin ninyo ang ating kagalakan, magkaroon kayo ng isang kaisipan, no? Magbuklod kayo sa isang pag-ibig. So ito na yung prescription ni Paul, no? Prescribe, kumbaga inuutos na niya, no? Na kung kayo ay nakay Kristo, sabi niya, magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa, no? Huwag kayong gumawa ng naman dahil sa pagsariling layunin o pagyayabang. No? Sa English, vain conceit, ibig sabihin is absence of glory ng ating Panginoon or empty, ibig sabihin may pride. Ibig sabihin, pag may pride, imposible maghali ang Diyos doon. At kapag may pride, automatic, ano mangyayari? Disunity. Ano mangyayari? Kumbaga, kanya-kanya, no? Walang pakialaman. Bahala ka niya. Basta ako, Christian ako. Bahala. So, iniiwasan ni Paul na magkaroon sila ng conflict. At iniiwasan ni Paul na sila ay magkakaroon ng hindi pagkakaisa. At, pero may advantage. Kumbaga may relative positive dito sa Philippines. Sa Philippines, no? Sila ay matulungin din. No? Katunayan, si Paul na nasa kulungan, sila ay mga nagpapadala ng mga tulong talaga. Ano sila? Giver sila. Yun yung isang ano nila. At sila ay nakakatulong, sila ay nagpapadala ng tulong kay Paul. Yun po yung kanilang isa sa mga character po nila. At yung kanilang ambience, no? O kanilang ginagawa. Sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11, so ito naman yung tayo na kumbaga, i-describe ni Paul, no? At inuutos siya na dapat kung mayroong pagkakaisa, kung nakay Kristo dapat may pag-ibig, at dapat may compassion sa bawat isa, at walang self-interest. At kaya dito sa chapter 2 verse 5 to 11, in-example ng ating Diyos ay ni Paul yung kung sino ang ating Panginoon. Kumbaga, pinatter niya. So sabi niya, ito yung dapat na meron. Kung kayo na kay Kristo, dapat meron kayong ganito, at dapat ito dapat ninyong gawin. Sa 1 to 4. At sinabi niya, meron siyang basihan. Kaya hindi po siya po nagsasalita na wala siyang basis at wala siyang basihan. Kaya sabi niya, ito yung ating basihan na yung aking sinasabi ay nakapattern sa ating Diyos.
Kaya dito sa 5 verse 11, example of Christ's humility, sabi niya dito, basahin ko sa Tagalog, sabi niya. Verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. No? 6, sabi niya, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling kapatid ng Diyos. So, equally, no? Sa ating Diyos, hindi niya ninasa ito. No? Bakit kaya nagkaroon ng Diyos ang humility? Isa lang yung dahilan. Yung pag-ibig ng ating Diyos. Tingnan niyo, kung hindi naman siya bumaba sa langit, hindi naman siya bumaba sa langit, bumaba sa lupa, kung hindi sa pag-ibig ng ating Diyos. Kaya nung binabasa, sabi ko, abang sa humility. So nakita ko dito na yung dahilan bakit ang Diyos bumaba sa lupa at mamuhay na kagaya ng mga tao ay dahil sa pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa atin. At walang kondisyon ang hiningi ng Diyos. Kaya wala pong pili pagsabi na, kaya ako naging siya kasi mabait ako. No? Kaya ako naging siya kasi deserve ko siya. So hindi po tayo makapagbalaki sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang bumaba sa lupa para tayo ay magkaroon ng salvation. So sabi ito sa verse 7, sa halip kusa niya binitawan ang pagiging kapatay ng Diyos. No? At nabuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao. So God is 100% human and 100% God. Sabi ko sa John chapter 1 verse 14. So hindi po siya tao lang. Hindi ibig sabihin na siya bumaba sa lupa ay hindi siya makapangyarihan. No? Makapangyarihan ng ating Diyos, kaya lang hindi niya inactivate, hindi niya ginamit yung divine power ng ating Diyos. Kumbaga, nanatili siya bilang isang namuhay na bilang isang tao. Kung naalala po ninyo yung nung siya ay hinuli na at pinagpas ni Peter yung isa sa tainga ng mga sundalo, sabi niya, kaya ko magpadala ng milyon ng anghel para iligtas ako. So may power ang ating Diyos. Hindi lang niya ginamit. Kasi ang purpose niya sa lupa ay maligtas tayo. Dahil kung ginamit niya yun, ikaw at ako, wala tayong pag-asa. Wala tayong buhay. Wala tayo. We are nothing. WWW. Wala talaga tayo. Kaya dapat po natin isipin. Kaya, radical na ba yung ating naranasan ngayon sa Diyos? Kasi ang Diyos nagpasimula ng lahat. Sabi niya, nagpakubaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Imagine po ninyo, yung obedience ng Diyos, yung obedience ng ating Panginoon ay hindi lang doon sa simpleng bagay, but yung obedience niya ay obedience hanggang doon sa kamatayan. Ayaw ko kung meron dito yung pag sinabi ko, kapatid, talon ka, si Pastor to, tatalon din ako. May mga ganun kaya, no? Kapatid, magbigay ka. Pag hindi ka nagbigay, mamamatay ka, ay magbigay na lang ako. May mga ganun yung, madali ka paliwala. No? Ay, buti na nga na ngayon, talaga matatalino din mga tupa. Dati kasi, karamihan ganun din. No? Nabalitaan niya ba yung mga tupa na past more years na mga more than 1,000, mga tupa na literal. Hindi mga tupa mga tao. Yung mga tupa na yung kanilang, kasi pag naglalagad po kasi sila, isa yung namumuna sa ng leader. Sa 1,000 hektare nila karami, may isa talaga namumuna sa kanila. At kahit sa pumunta yung nanguna, pansinin po ninyo, isa, tapos dalawa, tatlo, tapos yung marami, sunod-sunod na yan. No? At kapag saan pumunta yung nauna, talagang sunod yun sila. Kaya nabalitaan niya, I think 1,000 na nalaglag doon sa bangin. Dahil tumalon yung kanilang leader, tumalon din sila lahat doon. Kasi napakilabasan, sunod din kami. No? Ganun yung nangyari. So, ang daming 1,000 marami yun, no? Sa kanilang sa mga literal na mga tupa. But tayo tinulad ng Diyos sa mga tupa, hindi naman para doon. But tinulad tayo to be submissive sa ating Diyos. Hindi para mapahamak. No? Kundi to submit
and obey to the Lord, no? In response sa radical love ng ating Panginoon. Imagine niyo yung Diyos. Nagpakumbaba. No? Sabi, hindi siya inutusan. Sabi, hindi naman niya kanyang pagka-Diyos. No? Saan ba tayo? Sa verse 9. Sabi niya, therefore God exalted him to the highest place. No? So sa kanyang sa kanyang humility, no? Sa humiliation ng ating Diyos, itinaas naman siya ng ating Panginoon. Kaya huwag po kayo magtataka, huwag po kayo mag-alala kapag parang wala kayong kwenta dito na sinasabi siya, wala kayong kwenta. Huwag kayo maniwala, kung wala ka mang kwenta sa tao, parang yung kwenta ka sa Diyos. Actually, yung mga hindi pinapansin sa mundo ay precious na God. Kaya kung wala ka magkabalintay sa'yo, walang problema. May kabalintino ka, Diyos. Radical love pa. Walang kondisyon. Magdidate kayo, may gastos ka pa. Huwag na kayo na-depression. Ako wala akong ka-date. Kasi na-depression ka gabi. Ako, Valentine's na 30-40 na wala akong ka-date bukas. Eh, Friday na, wala kang ka-date. Si Lord ang aking ka-date. Kung gusto yung mag-date talaga mamaya, hindi naman po bawal. You are free. No? Ang inayos na natin, unahin natin si Lord. Hindi po bawal mag-date tayo. In fact, yung ating pong pagmamahal sa ating kapwa, sa ating mga partner, sa ating mga kapatid, ay natutuwa ng Diyos yan. No? Representation that we are abiding in Christ. We are one in Christ. Kaya hindi po bawal. Yung mga kapatid po natin, mag-date po mamaya. Wala pong problema doon. Si Pastor, bawal na mag-date. Pwede kayo mag-date. Bahala na mag-date mamaya. No? Okay, so verse 10, sabi niya, that in the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth. So makita niyo naman ang ginawa ng Diyos. Nung siya gumawa sa lupa, isa rin yung purpose ng Diyos is tayo'y maligtas. At magkaroon siya ng authority sa lahat. No? Dominion dito sa mundo. And every time I acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God and the Father. No? So makita po niyo yung incarnation ng Diyos, yung dili ng ating Panginoon, no? Na kahit gaano siya taas, no? Bilang isang Diyos, talagang yung kanyang pagbaba, yung kanyang humility, no? Yung kanyang paghubad na kanyang pagka-Diyos para lang mamuhay bilang isang tao ay hindi yun madali. Ayaw ka nasubukan nyo na sa kumpanya. As in, pag na-demote na dito, wala naman siguro dito na-demote na, no? Galing na ngayon naging mataas ang posisyon ng biglang binaba. Ako, naranasan ko yun. Naranasan ko dito sa Oman. Dami talaga. Doon sa kumpanya naman namin. Pagpasok ko, technician. Mga ilang buwan, naging job controller. Pagkatapos ng job controller, medyo may mga nangyari, may mga politics. So. Nasipa ako, napunta doon sa washing area. Pagkatapos ng mga ilang buwan, QC naman, so kung nabilan ako sa araw, ayaw ko, nakita nila ako ng parang ngipin ko na nakita maputi. Wala akong bilang sa araw doon. Talagang parang sa umaga, huwag kayo ng jumper, hanapin ko yung mga sakyan, yung init-init. No? Medyo July, August, di ba napakainit, 50? Talagang, siyempre, kailangan mong gawin yun. Tapusin mo yung 20 sasakyan ay road test. At pagkatapos doon, ako naman ng Diyos at naawa sa akin yung bibi nakita. Sabi nga, ano yun technical person yun, bakit nandun yun sa QC? Ay, nag-politika ako. Pero tagal din, mga isang taon din siguro. Isang taon din siguro. Kaya hindi ako nagdalilo nun. Pag nagdilo ako, pag pinanggal ko, nakita ko parang isang buwan na ba ito? So, ganun ka, hindi. Hanggang nasanay ko na walang dilo sa trabaho. Kaya nagtatakang na si Jim, bakit ka nagdalilo? Sabi ko, nasanay kasi ako ng ayaw ko na nakikita na dito sobrang ibig, dito puti-puti. So, ganun yung nangyari. So, pagkatapos ng hirap, no? Pagkasama punta, kaya isipin mo, huwag lang bawasan yung sweldo ko, huwag lang bawasan yung sweldo. Ganun lang, yung trabaho talaga, masakit mamanasa yung madibog ka. So, posisyon pa lang yun, no? Trabaho pa lang yun.
Mula sa aircon, napunta ka sa kainitan. But si Lord, mga kapatid, makita po natin, no? Mula sa kanyang pagka-Diyos, bumaba hanggang sa lupa para tayo ay maligtas. Kaya kung ginamit niyo yung kanyang divine power, ay hindi po tayo, ay wala po tayo ngayon. Now, sa verse 12, sabi ni Paul, is work out your salvation. So, pinapaalam ni Paul na, okay, ito yung dapat ninyong gawin. Dapat kung masaya kay Kristo, kung nag-i-enjoy ka sa ating Panginoon, kung nakilala mo ang Diyos, kung may intimacy ka sa Panginoon, ito dapat makita sa inyong pag-ibig, compassion, at wala kang self-ambition. Then, kanyang kinumpara sa Diyos. No? May masihan. Kaya yung ating pong pag-ibig, huwag po natin kumpara sa, huwag po niyong sabihin na, ay kapatid, dapat dapat magbago ka na, dapat medyo mabait ka, dapat mabuting Kristyano ka, dapat magbigay ka, gaya ni ganito. Huwag yung kumpara sa kapatid. Kasi baka mamaya, pag nakumpara mo, sabihin ko na, dapat kasi nga ka ni Virgin, dapat gano'n ka kasipag, o gano'n ka, dapat mag-preach ka na. O sabihin ko na ikukumpara mo sa isang tao, huwag po natin ikumpara. No? Ikumpara po natin sa Diyos. Bakit? Ang pattern po natin ay hindi po tao. Kaya huwag po kayo titigil sa tao. Madidepress kayo. No? Madidisappoint kayo. Mapifail kayo yung pong expectation. No? Kasi sa mundo, expectation versus reality, talaga malaki pagkakaiba. Kasi ang tao, pag nangako yan, sabi ko, pag nangako ang tao, sa 10 sinabi, labing isang balik. Hindi matupad. Pero ang Diyos, pag nangako yan, nangangako talaga yan. Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Pag sinabi niya, i-bless kita, pag sumusunod ka, i-bless ka ng Panginoon sa Deuteronomy. Pagka hindi ka sumunod, of course, at ang Diyos ay merciful and just. Yun yung katangian ng Panginoon. Kaya pag wala sabihin na, okay lang naman si Lord, maunawaan naman ako ni Lord. No? Alam naman ni Lord yung buhay ko. Kahit wala ako kahit ako nagbabasa, kahit ako nagsisipa, okay lang naman. No? Naunawaan ako, pag ni Lord, pagod naman ako. Mamahay na si Lord. No? Pero lagi natin isipin, si Lord ay just din. Pag nadisiplina tayo, yun lang yung medyo masakit na. So sabi ni Paul, i-work out your salvation. So most of the interpreter ay sinasabing, i-work out pala, tayo pala mag-work out sa salvation natin. Tayo ba mag-work out sa salvation natin? Kaya ba natin isip sa sarili natin? No? Hindi natin pwede i-work out tayo mag-save. Kaya wala po dito yung di ba sa Ephesians chapter 2, 8 to 9, huwag tayo maging, doon ang divorce, sabi doon. Huwag tayo mag-iba, huwag tayo magpagmalaki dahil ang Diyos, siya ang author ng ating salvation. So sabi dito, work out your salvation, Philippians chapter 2, 13. Sabi niya, Philippians 2, 12 to 13, therefore, my dear friends, as you have always obeyed. So, expectation ni Paul yung obedience, no? Base sa kanyang pangangaral. Base sa kanyang paalala. And therefore, my dear friends, as you have always obeyed, so past tense, ibig sabihin, talagang sumusunod sila. Not only in my presence, but now, much more in my absence. So, yung inyong pagsunod, sabi ni Paul, huwag lang inyong gawin dahil nandiyan pa ako. Huwag nyo lang gawin dahil nakakausapan niyo, nakikita ninyo ako dahil sa aking utos. Kundi gawin ninyo, much more, nang wala ako dyan. So, sa ating buhay ngayon, mga kapatid, gumagawa ba tayo dahil alam natin hindi expect tayo sa Lord? O dahil nagpupuli sa atin? Or may nakikita na, ay, si kapatid ang bait-bait. Ay, si kapatid na talagang mahingit siya, talagang super, parang, ay, sana all. Tapos pag wala pala, ay, ano ba? Iba pa lang. Meron palang other side, side B. But sabi ni Paul is, yung lahat ng yun, maging compassionate, maging hindi siya self-centered, or walang ambition is, walang self-interest is gawin lang ninyo, no? Hindi dahil, kumbaga dahil
nandyan ako, o dahil nakikita ako, o dahil may nakakita. But gawin ninyo by heart. No? Gawin ninyo, may nakikita mo na wala. Kumbaga, ito na yung, kumbaga, nasa sistema na natin. May nakakita ka na wala, di mo na kailangan sabihin na Christian ka. Kahit pa wala kang dalang Bible, hindi na sabihin nga, ay, Christian ka pala. O Christian niya kasi may Bible. Eh, paano kung wala kang Bible? So nabibigay tayo. Akala ko Christian. May nakita na ganyan, akala ko Christian siya. Bakit ganun? Bakit naman Lord? Diba? Tagal-tagal yung Christiano eh. So alalahanin natin mga kapatid, wala po sa atin ang pagbabago ng Diyos. And even ibang lahat tayo is, sabi niya sa Philippians 1:6, yung modification sa atin Lord, yung pag-modify sa atin ng Diyos, yung pag-transform sa atin ng Diyos, daily, until the coming of Christ. But hindi wag po yung iliteral na, tama lang yan kasi hindi pa siya nagbabago kasi nga, wala pa si Lord. No? Philippians 1:6 sabi doon, babaguhin pa siya ni Lord. Kapatid, wala bang ginagawa niyo sa araw-araw? Ay po sila nagkula dito na nagbabad, no? ng damit. Nagkula, nagbabad. Tama ba? Nagbabad ng damit. Nilagyan ng sunrocks. Saan po namin ng sunrocks dito? Yung mga nanay po natin, no? Gumagamit ng sunrocks. Bakit hanggang ngayon buhay pa yan? Ibig sabihin, effective, no? Pag binabat ngayon, expected na maglalaban, wow, puti na siya bukas. Pero hindi yung paglagay ng sunrocks ay puti ka agad, bakit instant, no? Hindi gano'n. So may pagbabago, may gradually, pero nakikita yung result. Now, sa ating mga kapatid, imposible naman. Every Friday, nakakarinig tayo sa salita ng Diyos. Sa ating mga presyo, ilan yan? 4. Maliban pa yung mga Bible study natin. At wala mo na tayong nakuha ma-transform tayo. Dalawa lang yun. Hindi na unawaan or ayaw unawain. At ang utos sa atin pang Diyos is i-work out natin. Hindi ibig sabihin na tayo, pag sinabing workout, parang ganito. Di ba yung worship team po natin, nagpa-practice sila ng umaga, nagpa-practice sila. Yung mga kanta, the same na. Pareho lang din naman. Pero bakit pinapractice pa din? Kasi nga, may mga tendency nakakalimutan. Yung mga chords. No? So, ganun din. O bakit yung mga bodybuilder pala? Mga bodybuilder dito, wala na. Bakit sila nag-workout? Talaki na katawan. Bakit ma-maintain yung kanila pong gandang mga sexing, para manatili yung mga arms, mga ganun, pag naglalakad, parang walang siya. Para hindi ma-deform, no? So, exercise yun, no? So, we will work out. But hindi ibig sabihin may sakit na sila, kundi we will work out to maintain. So, same thing din dito, na ang salvation ay binigay ng Diyos. Kaya sinasabi din po, i-work out, no? Kaya sinasabi silang i-work out yung kanilang salvation. Ibig sabihin, ipapamuhay. Dahil yung kanilang ginawa, yung kanilang tinanggap sa Diyos, it is a gift. Palaguin mo. Palawakin mo. Dahil may purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi lang sapat na tayo ay umaatin Christian, kundi patuloy na magamit tayo ng Diyos. Sabi niya, continue to work out your salvation with fear and trembling. No? So, ibig sabihin, pag sinabing fear and trembling sa Lord, ibig sabihin, we acknowledge that the Lord is the author of our salvation. No? Yung respeto natin sa Panginoon. Ibig sabihin, yung ating pagbubig, yung ating pagsabit, yung ating pagsunod, yung ating pagbubig sa ating Diyos, it is a sign of fear and trembling. Sabi niya, 13, for it is God who works in you. So, sino yung nagbigay ng salvation? Si Lord. No? I-work out na lang natin. At ang sabi niya, for it is God who works in you. At Diyos ang nagbigay ng salvation, i-work out natin, at yun doon ang ating effort. Then sabi niya, ang Diyos ang nagtatrabaho sa inyo, who works in you to will and to act. No? Yung kanyang purpose
At ang Diyos nagbibigay ng design para ma-accomplish yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, yung divine intervention ng Panginoon at yung human responsibility, pag nag-mix yun, ay kumbaga lalabas na partner tayo ni Lord. We are partner in Christ. Kaya pala sabihin, si Lord na kasi yun eh. No? Di lang kailangan mag-share ako kasi si Lord naman yun ang siya may karapatang may mag-say. Do everything without grumbling. Ano pala sa verse 14 na tayo. No? Sabi dito, sa verse 14, ito na yung instruction on how to work out God's purpose. No? Sa verse 14, sabi niya dito, do everything without grumbling or arguing. Ibig sabihin, yung desire na Diyos binigay sa atin, nagagawa natin ito na walang grumbling. Kasi malamang ang ginawa ni Paul dito na context na lalo sa Israelites dati, puro complaint and grumbling. No? So, ano yung nagiging resulta kapag may mga reklamo? Kapag may mga complaint, nagkakaroon sila ng mga consequences, nagkakaroon sila ng parusa sa ating Diyos. So, bilang manampalataya, gaya ng taga-Philippians, o maging sa atin, kapag ka inutusan, sis, gawin mo nga yung ikaw nang mag-BS. Ay, ano ba yan? Ako na naman lagi. Si sis, wala nakita ng iba, kundi ako na lang lagi. Wala naman ito reklamo dito, Sis, opening po na ko. Ay, ano ba yan? Ako na naman. Ako na naman, sis. Tapos yung mga itik-itik na nasakit. Siya na lang. Ikaw na. Mga itik-itik lang. So, we're not grumbling. Exercise po natin. Di ako marunong mag-pray. Ano po tayo? So, one part na tayo po ay work out natin yung salvation natin. Yung binigay sa atin ng Diyos. Sabi niya sa 15, so that you may become blameless and pure. Pag sinabing blameless, hindi ibig sabihin na hindi na tayo nagkakasala. Ibig sabihin na blameless na, ibig sabihin na hindi ka na nagkakamali. No? Na perfect ka na mula ngayon. No? Ang blameless meaning, ito yung sinasabi na tayo ay naging righteous dahil sa Panginoon. No? Dahil hindi tayo perfecto, kundi tayo ay naging righteous, walang kapansanan, walang depekto sa ating katawan sa paligid ng Diyos pagkat nililisan tayo ng ating Panginoon. Kaya pag sinabi sa yung sis, parang pangit ka naman, ay hindi ako pangit. I'm unique. Special ako sa Panginoon. No? Huwag po yung tanggapin. No? Kasi ang nagkadilikha ng Diyos, wala po pangit. Sa tao lang yun. Sis, pangit naman boses mo, huwag kang kumanta. Oh, bakit? Hindi naman ako ikaw ang audience ko si Lord. Eh. So, huwag po kayo maniwala. At sasabihin sa inyo ng Diablo, tama nga, ano ka, kahit ako ka nang kumanta. Hanggang sa tinago mo na lang, no? Tinago mo na lang yung boses mo, tinago mo na lang yung talent mo. At dapat magamit ka ng Diyos sa kanyang ubasan. Kaya I hope na, pray na hingin po natin sa Diyos yung, Lord, ano ang purpose mo sa akin? Kasi tayo nagkaroon ng covenant sa Panginoon na unite sa ating Diyos. Sa kasunod doon, ano ang purpose? May mga minamahal. Bakit ba kayo nagmahal? So hindi lang, wala lang, basta makita ko na may minahal, may kasama, hindi ako masabing member ng NBSB. Hindi masabing napag-iwanan ng mundo. Hindi ganun. At may goal. May goal sa things. Bakit nga ba ako pinawag ng Panginoon? What is my purpose in life? So yun yung ating nais.
desire. At sabi nga nito, ang Diyos ang bibigay ng desire sa atin to accomplish His purpose and will sa ating Panginoon. Dahil tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, dinala tayo ng Diyos sa gawain, dinala tayo ng Diyos sa kanyang kaharian, o dadalhin tayo ng Diyos sa kanyang kaharian, o dito sa iglesia, bago sa kanyang kaharian, ay with a purpose. Yung mga tinitinda nga dyan sa, alam mo, pagka dumadaan ako dyan sa grocery, no? Kasama ko sa dyan, dumadaan ako. Nakakawa ko minsan, di ba sa gilid, may mga product ng Philippines na hindi na nakukuha. Sabi ko, kung mabili kaya dito, parang wala namang purpose na ito. Parang wala namang purpose sa mga tinitinda. Pero maya, may mga pupunta doon, dadaan, tapos kukuha ko ito. One time, kung nabudol kami minsan, yung gata kasi minsan isa 400 ba isa lang sa ibang mga local na ay napunta kami doon, mga herbs pala yun. Pagdikuha lang kami doon sa kuha kami ng isa, pagdating doon sa counter, tutorial, sabi ni Nijian, tutorial pala yun, napansin na eh. So lahat yun, kahit nandun na sa may purpose pa din sila dahil hindi lahat ng tao ay gusto din ng hindi herbs. So, lahat tayo mga kapatid, akala lang wala tayong purpose sa buhay, pero kaya tayo tinawag ng Diyos, ay may purpose tayo. Kaya hindi po tayo wala lang, kundi may purpose tayo sa pagkatawag na sa atin na Panginoon. Sabi niya sa 15, so that you will become blameless and pure, a children of God without fault in the work and from generations. Then you will shine among them like stars in the sky, as you hold firmly to the word of life. And then I will be able to boast on the day of Christ, and did not run or labor in vain. But even if I am being poured out like a drink offering of the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. So you too should be glad and rejoice with me. So sinasabi ni Paul dito na pagiging pag-work out sa salvation at ganapin yung mga dapat pinapagawa ng Diyos sa atin, may mga kasama kang mga struggle, no? Kailangan pagtiisan, then, andun yung kagalakan ni Paul. Halimbawa, si Paul, ay ang Diyos po natin. Halimbawa, katulad ng Diyos po natin sa ating kapanahon ng ngayon. Si Paul, wala naman, patay na si Paul. Kung tayo gumagawa sa Panginoon, no? Kaya na sinasabi ni Paul, sino po natutuwang nagagalak? Yung pastor, yung mga leaders po natin, hindi. Kapatid natin, hindi. Ang natutuwa, yung audience po natin sa ating ginagawa, walang iba, ang Diyos. At kung tayo nagagalak sa ating mga ginagawa, mas more nagagalak ang ating Diyos na nakikita tayo. Na nakita niyo, yung aking anak, kahit nahihirapan, faithful pa din sa akin. Kaya sabi nga ni Paul, sabi niya, I am glad and rejoice with all of you. So, isipin po natin na ang Diyos ang nagsasalita. Halimbawa, nasabihin ng Diyos sa'yo, I am glad and rejoice for you. So, dapat magsaya ka rin, magalak rin. At kung struggle na pag-uusapan, wala kang kapantay ang ating Diyos. Siya yung perfect example sa ating paghihirap. Kung tayo may nahihirapan, wala rin ibang mas nahihirapan ka po din ang Diyos. Humarap sa ibang mga conflict ang Diyos. Sa bawat pangangaral may mga conflict. So dapat ayaw ng rejoice. Walang grumbling, walang arguing. Gawin po natin ang ministry ng Diyos. Gawin po natin sa ating mga kapatid. Pag lumapis ng kapatid natin, huwag ka na mag-argue. Gawin mo na yung magagawa po natin. Bakit? Para sa kapulihan ng ating Diyos. So, we'll go to our conclusion and application na po natin sa ating pong topic. How can we show the radical love like Jesus Christ? Number 1, give up yourselves for the sake of Christ and others. No? Kaya po sinasabi doon sa unang binasa natin na mas better na i-decline yung sarili mo, mas better doon kaysa kumbaga much more sa kapakanan ng ibang tao. Huwag natin isipin na mas sobra natin sarili or pahalagahan pa natin, which is dapat yun din ang gawin natin.
Kung paano tayo may self-interest, parang sinasabi ni Paul na kung ganun ka-intense yung inyong interest, dapat ganun din ang gawin ninyo sa inyong mga kapatid. Ibig sabihin na doon yung radical. Kumbaga, pag sinabi radical, wala kang pini-expect. Walang mga kondisyones. Kumbaga, yung iyong pagmamahal kung paano sa isang tao o sa iyong kapatid is limitless at saka walang boundaries. Number 2, love and serve your neighbor, recognizing how God in Christ love and serve us. Yung ating pong pagsiserve, pagmamahal, no? Sa ating pong mga kapatid, no? O sa ating mga lahat ng ating mahalaga sa atin, no? O sa sino mga kasalamuhan natin, ay pagpapakita, pag-recognize natin sa pag-ibig ng Diyos. Kumbaga, yung pag-ibig ng Diyos, kung meron tayong love na mula sa Panginoon, imposible hindi dapat, kumbaga hindi, na dapat ay mag-reflect, no? Sa tao. You should enjoy much relationship with one another. No? Dapat na-enjoy po natin yung ating, mahirap kayo pagka meron ka conflict, hindi ka nag-enjoy sa iyong paglilingkod. Although, lagi natin sinasabi, ay, sino lang pinupunta natin doon? Pero iba pa din yung nag-enjoy ka. Iba pa din yung, maalala mo pala yung pangalan, wow, makikita ko naman si brother, si sister, talagang, I'm looking forward to see you. Bakit ganun ba? Tapos pag nakita mo dyan ay, see you. Pag nakita na natin. Ano kaya pagkato? Kilala ko naman ako ba? Ano ba yun naman yan? So, ang hirap din. No, isa sa mga karakter ng mga tupa di ba? Bakit hinalugol tayo sa tupa? Kasi sinasanay sila na yung kanilang higaan is talagang great pasture. Yung talagang walang mga langgam, no? Kumbaga, walang disturbo sa kanila at peace sila. No? So, ito yung pinais na sa akin, to unite in love, no? Na para tayo ay magkaroon ng mapayapang paglilingkod. But again, bakit inuutos? Kasi nga hindi siya nangyayari. At bakit siya inuutos? Kasi nga talagang nangyayari siya. Kasi kung normal na wala talagang mga conflict or something, ay hindi siya iuutos. Ba, anak natin pagka sumusunod niya, hindi utusan niya. Ginagawa na eh. Ibig sabihin, hindi siya nagagawa. We must be willing to forgive, to be forgiven. Willing ba tayo mag-forgive? Ay, naku, pastor. Kulit-kulit niyan, pastor. Ilang beses na yan, pastor. Tapos na ako sa buhay. Sabi ni Lord, 7 times lang daw talaga eh. Ay, hindi nabasa yung konting 7 times 7 pala. O 70 times 7 pala. No? Ay, nabasa 7 lang. Sabi ni Lord, 7 times lang daw, pastor. Eh. Kaya 7 times lang siya pinatawag. Tapos na, Lord. Tapos na. Tapos na, pastor. So 70 times 7 pala, ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na 449. Ibig sabihin, alam, bilangin mo. Isa. Naka-isa ka na. Dalawa. Naka-338 ka na. Kunti na lang. Naging 400 na. Hindi ganoon. Ibig sabihin isa, limitless, unconditional. Pinatawag ko siya kasi tapos na. Then, kasi pag hindi natin ginawa yung mga kapatid, ang hirap naman. Lalapit ka kay Lord. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapatawad. Then sabi ni Lord sa Matthew 6, forgive and you will be forgiven. No? Ay, nandun pa naman doon sa prayer yung patawarin niyo po kami, Panginoon, gaya ng pagpapatawad namin. Pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. So, doon pala parang, Lord, stop muna. Hindi ko pa nagkababalik mo na ako doon, Lord. So, kung ating titingnan yung holiness ng Panginoon, yung kanyang yung binigay sa atin na kumad, hindi siya madali. No? Talagang kailangan natin ng effort. So, we must follow and imitate Christ's example. No? Alam yung gagayahin natin sa Panginoon
yung kanyang humility. Paano nagkuha yung humility? Yung pag-ibig ng Diyos. Now, magagawa natin ito mga kapatid, na maging selfless tayo kung meron tayong love na mula sa ating Panginoon. Hindi mahirap itong gawin. Ay mahirap itong gawin pag sa atin lang. Pagka wala kang love ng Panginoon, hindi mo naranasan yung mga unresolved issues sa buhay. Pag nag-trigger yun, ayun na. Labas ng kagad yung problema. Kasabay doon, historical na. At sabihin kagad, ako na lang lagi. Wala sa aking pagkabata hanggang ngayon, lagi na lang akong mali. Pero na. Historical na. So we must follow imitate Christ's example, yung kanya pong compassion, yung kanya pong love na walang kapantay. Unconditional. We must obey and submit to Christ as He obeyed the Father. So, ito yung command ng Panginoon sa atin. So, paano ba natin ipakita yung practical love ng Diyos? I-express natin sa ating kumapatid. Sino yung ating gagawin na? And the last is to obey Christ. Yung practical love na pinakita sa atin, nawa mga kapatid, in response sa pag-ibig ng Diyos sa atin, palitan din natin ang unconditional na pag-serve sa ating Diyos. Huwag natin bilangin natin pag-serve. Huwag natin bilangin kailan tayo nagamit ng Panginoon. No? Yung radical love ng Panginoon, huwag na natin bilangin kung kailan tayo inatasan. Kung kailan tayo ano mang pwede natin ihadlang sa paglilingkod natin sa Diyos. Kaya ngayong Valentine's, wala namang ka-day, abit natin si Lord. Kaya always be happy and enjoy yung life na binigay sa atin ng Diyos. Kaya so bagay ito, Happy Hearts Day. Tayo mula tayo tumayo, palapakan natin ng Diyos. Dakilan natin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito. Kami po'y nagpupuri o Diyos at nagpapasalamat sa buhay na ipinagdalo din Diyos sa amin. Lord, sa oras na ito, tulungan niyo po kami, Panginoon, na amin pong maranasan at amin pong may apply yung pag-ibig na mula po sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-reflect sa buhay po namin, na mag-reflect sa ibang tao yung pag-ibig, Panginoon, na mula po sa inyo. Tulungan niyo po kami na maging humble sa lahat po ng aming pong ginagawa sa ministry man o sa work, Panginoon, o sa lahat ng bagay na hindi po maitaas ang aming sarili, na hindi po kami magkaroon ng self-interest o magkaroon, Panginoon, ng pride sa aming po mga kapatid. Nawa o Diyos, makita sa amin ang Christ-like image na dinesign po sa aming Panginoon na to unite in love to share your gospel, Panginoon. Marami pong salamat po, Diyos, na makita sa amin yung buhay, nakaayaya, makita sa amin yung inyo pong wangis, Panginoon, yung image po ninyo, Panginoon, na sa amin pala pong mga relasyon, sa amin pala pong mga fellowship, O Diyos, sa amin pala pong relasyon sa bawat isa, ay papurihan ka namin at makapag-burst na kami, Panginoon, na makita pa lang sa amin ang inyong pong bangis sa Diyos, Panginoon. Hello, sa umagang ito, salamat po ng marami at tulungan niyo po kami, O Diyos, na mag-manifest sa amin ang inyong pong mga salita na may sa buhay namin, Panginoon, habang kami narito sa mundo. Marami pong salamat, O Diyos, sa buhay na sa iyo po binigay sa amin at sa lahat, Panginoon, ng pagpapala sa aming espiritual. Sa mga kapatid namin, O Diyos, sa may mga pangailangan sa oras na ito, tulungan niyo po sila, O Diyos, na gabayan niyo po sila at patuloy na katagpuin yung kanila po mga pangailangan. Pag sa mga kapatid namin na may mga karamdaman na hindi po namin nakasama ngayon, naway kanila pong masumpungan ang kagalingan na mula po sa inyo. Sa mga kapatid namin, O Diyos, na nag-struggle sa buhay, we pray for comfort. We trust to you their life, O God.
And we pray, Lord God, that sabot po sila'y magnanalangin sa inyo. Panginoon, i-grant niyo po nawa yung kanyang po mga dalangin according to your will. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. At maging sa mga kapatid namin, Lord Diyos, na narito ngayon. Ano man yung mga kailangan ng bawat isa. I pray, I trust you, Lord God, the provision of Diyos will overflow to their lives. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito pong aming sa pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.